Medyo harsh itong katanungan ko para sa inyong lahat ngayong gabi. What if mamatay ang lahat ng mga tao na nasa paligid mo nang bigla-bigla? At hindi ito yung basta-bastang mamamatay lang sila. Makikita mo kung paano sila mahirapan, makikita mo kung paano sila magsigawan, kung paano nila hilingin na sana wag mo nang bawiin ang buhay ko. At sa realidad na to, merong isang milagro ang magaganap dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, ikaw, nakasama nila doon sa dilubyong yon, ay maliligtas mula sa pagkamatay na ito. Gusto ko na pag-isipan mong maigi itong pangyayari. So nakaligtas ka, malulungkot ka ba? O matutuwa ka dahil hindi ka kasama sa mga namatay? Magigilty ka ba? Sasabihin mo ba sa sarili mo na dapat kasama ako dun eh? O sasabihin mo na buti na lang, hindi ako namatay? Ano bang araw kung saan tutuloy ang buhay po natin ay isang napakagandang balita. Blessing yan eh, kaya nga present yung tawag, di ba? Pero hindi lahat ng pagkakataon na ang magandang balitang ito ay makakaganda rin sa karamdaman. Ang komplikado po bang pakinggan? Sa tingin ko kasi, ito ang nararamdaman ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Ang lalaking tanging nakaligtas sa trahedya ng Air India. Ang kwento natin ngayong gabi ay Miracle in Seat 11A. The sole survivor of Air India Flight 171. Sino si Vishwash Kumar Ramesh? Siya yung sole survivor na pag-uusapan natin ngayong gabi. Mamaya ay makikita natin o pakikinggan natin yung POV niya dito sa kwentong to sa bangungot ng pagbagsak ng eroplano. Pero kikilalanin muna natin si Vishwash. Isa siyang British national of Indian origin. At gaya ng karamihan sa eroplanong yon, sabi niya na bumibisita lang daw siya sa India. At papabalik na sana ng UK kasama ang kanyang kapatid doon sa eroplano din po mismo ha. Importante yan sa kwento natin. 40 years old itong si Vishwash at yung kasama niya naman na kapatid niya sa eroplano ay 45 years old na nagngangalang si Ajay Kumar Ramesh. Pamilyadong tao itong si Vishwash at sinasabi nila na meron na tong asawa at isang 4 na taong gulang na anak. Seat 11A. Dito papasok. Lahat ng pag-uusapan natin ngayong araw magsa-circle back sa Seat 11A. Ito ngayon yung pinaka-importanting detalye sa kwento natin ngayong gabi tungkol sa buhay nitong si Vishwash. Siya ay nakaupo dyan sa seat na yan. Sa social media, marami ang magpo-post nitong ticket o yung boarding pass na ito. So basically, mukhang hindi niya makikita yung kapatid niya sa pagbagsak ng eroplano kasi nakahiwalay na row yung kanyang kapatid. I-explain ko lang sa inyo yung parang seat plan nila. Makikita rin natin dito po sa isang layout, marami nagpo-post nito online po dito nakaupo si Vishwash. Bandang unahan, medyo gitna pero bandang unahan siya. Located siya sa isang emergency exit window seat. May kinalaman kaya yan sa pagkaligtas niya? Mamaya explain po natin. At sa dinami-dami na nakaupo, makikita natin ang daming upuan doon sa buong eroplano. Mapapaisip ka ano kaya yung meron doon sa upuang yon at nakaligtas itong si Vishwash? Habang medyo groggy pa siya, nakaligtas siya. Alam natin lahat yan. Mahilo-hilo pa siya, mahapdi pa yung mga galos niya sa trahedya. Hindi po maiiwasan ng mga tao na magtanong sa kanya tungkol sa kanyang experience. Vishwash, anong nangyari? I saw people dying in front of my eyes. Ganun agad kabigat yung usapan natin. At ganito ilalarawan ng British survivor ang Air India crash na kinapabilangan niya. Ikinukwento niya sa isang broadcaster yung pangyayari. Sabi niya, alam niyo po na nung nag-take off yung eroplano, mga 5 to 10 seconds lamang po, parang na-stuck po kami sa ere. Yun yung explanation niya.
Pagka-take off na kasi nung eroplano, marami yung naglalagay na ng mga AirPods, di ba ganyan, no? Nakikinig na ng music, or natutulog na. Kumbaga, nagsesettle na sila. Tandaan po natin, no, sa previous upload natin, in-explain natin na 9 hours yung biyahe nila papuntang London. So, imbis na nagsesettle sila, ang hindi nila alam, habang pahiga na sila, no, parelax na sila, magugulantang at magugulat pala silang lahat dahil unaware sila na last moments na pala ito ng kanilang mga buhay. Dito raw, sabi ni Vishwash na nag-flicker na yung mga ilaw. Patay sinde na green at white. Patay, bukas, patay, bukas. So habang nangyayari to, napansin niya, hindi na raw umaangat yung eroplano. Siguro napahawak na silang lahat ng ganyan. Kumbaga, ayon sa kwento niya, nag-glide na lang. Nararamdaman nila na bumabagsak na. Hanggang sa bigla-bigla, boom! Sumalpok na pala ang eroplano sa isang building at sumabog. Ano kaya yung lagay ng mga kasama niya? Sabi niya, na-unbuckle niya raw yung sarili niya doon sa seatbelt. Tinanggal niya, pinipilit niya lumigtas eh. May nakita raw siyang isang opening sa isang fuselage na tinatawag. Ito yung part ng fuselage. Ipapakita natin, ayan. Ayan yung fuselage ha. So medyo swerte siya doon sa seat niya kasi nasa gilid siya eh. Hindi siya doon sa bandang gitna at makakalabas siya agad-agad. Pero tandaan po natin ha na nakastuck siya. May mga rubbles doon. Yupi-yupi na po itong eroplano kasi galing sa impact eh. At may sumabog pa daw, di ba? So medyo challenge siya para kay Vishwash. Ang ginawa niya, ginamit niya raw yung paa niya para itulak yung opening na kinukwento niya, na nakita niya. Napansin niya na yung mga tao. Nagising na siya, nabuhay na yung diwa niya. Hala, nangangamatay na raw in real time yung mga tao. So narinig niya yung mga sigawan, yung pagkakasunog nila, yung hapdi nitong mga to, maririnig mo doon sa timbre ng pagsigaw. Yung mga natanggalan ng katawan, yung mga nagtalsikang mga dugo, nakita niyang lahat yan. Just imagine po, no, kung ano yung effect nito sa kanya, mentally and emotionally, hindi na mawawala sa kanya yan. So sabi niya, nakita niya raw, no, habang nagtatry na siyang umalis, nakita niya yung mga air hostesses, ayan, mga patay na. Meron daw din siyang dinaanan na 2 tao na malapit po sa kanya. So habang gumagapang siya, papalabas, doon sa mga rubbles po ng eroplano, kasi gumuho na rin yung mga parte na yan, sabi niya, alam niyo po, hindi ako makapaniwala na mabubuhay pa ako sa pangyayaring to. Paano kaya ako nabuhay? For a moment po, akala ko katapusan ko na. Pero pagbukas niya raw nung mata niya, nung paglabas niya, hindi siya makapaliwala at sa kanya lang nare-realize na, ay, buhay ako. Buhay ako. Tumitingin-tingin daw siya sa paligid niya. Siyempre, inaalam niya yung nangyayari. Teka, nasan ba? Nasan ba kami bumagsak? Nasan ba ako? Siguro umaasa rin siya na may tutulong sa kanya, humahanap siya ng tulong. Sa puntong to, no, may mga na-realize yung mga taong nakakita sa kanya na may mga burn injuries siya sa kanyang left hand. Mamaya pupuntahan natin kung ano yung mga natamo niyang injury sa loob ng katawan niya. Okay, so pinipilit niyang maglakad. Gewang-gewang siya. Hinahanap niya yung diwa niya, paika-ika siya. Hanggang sa makita na nga siya nitong mga lokal. At nung medyo safe na siyang puntahan, siguro nag-aalala rin sila kung baka may mga babagsak, may mga sasabog, di ba? So pinuntahan siya, niligtas siya, inalalayan siya, at isinakay sa isang ambulansya papunta sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng mga doktor, Vishwash, hindi ka critical, huwag kang mag-alala. At ilang araw lamang, pwede ka na naming i-release. However, sinabi ng mga doktor na to sa mga interviews na bibigyan siya ng mga tests para malaman kung may damages sa loob, di ba? At ayon sa kanila, si Vishwash raw ay nasa under strict observation. Inoobserbahan ng maigi.
Sabi rin ng mga doktor na to na puro dugo daw ito nung makita nila. Actually, marami mga pictures po sa internet. Hindi ko lang po ma-research po, no, at wala po tayong patunay, wala tayong confirmation na kung yung mga dugong ito ay sa kanya lahat or meron din ditong talsik ng dugo ng ibang mga biktima nung trahedya. Sabi ng mga reports, no, na si Vishwash agad-agad ang unang ginawa niya talaga is tawagan din yung kanyang pamilya at i-explain kung anong nangyari. So ano kaya yung magsasabi ng pamilya nitong si Vishwash? Family's POV. Meron po siyang kapatid na si Nayan Kumar Ramesh na in-interview din po. Tinanong muna siya, anong lagay ng kapatid mo? At the time, yung buong pamilya daw nila, shocked. Pero dahil nga sasabi ko kanina sa inyo, okay naman siya. Andun din yung isang kapatid ni Vishwash, kung naaalala po natin, no? So medyo hati yung kanilang nararamdaman. In one hand, masaya sila kasi nakaligtas si Vishwash, but on the other, namatayan sila ng isang miyembro ng pamilya. So umaga raw nung nilagay na sa ospital yung kapatid niya, nung umagang yon tinatanong nila kung ano daw yung nangyari kay Vishwash, at kagaya ng mga sinasabi ni Vishwash sa lahat ng interviews niya, talagang hindi niya alam kung paano siya nakaligtas, hindi niya alam kung bakit buhay pa siya, at wala siyang kaalam-alam dahil ang bilis ng mga pangyayari. Tandaan natin, no? Nagsesettle lang sila nung pag-take off at hindi nila alam, babagsak na pala sila. Ganun-ganun lang. So disoriented daw yung kapatid niya. Nung na-check, ang dami din palang mga injuries doon sa loob ng katawan, bukod doon sa mga naunang mga galos at sugat sa balat. Pero nagpapasalamat sila, yung pamilya nila, dahil mukhang malayo na sa panganib itong si Vishwash. So aalis muna tayo sa pamilya ni Vishwash. Ngayong settled na siya at nagpapagaling na siya, mapupunta yung focus ng mga tao. Sabi ko sa inyo, mag-circle back tayo sa seat 11A. Diba sabi ko sa inyo kanina, sinishare nila yung mga photos ng boarding pass. Kaya marami yung nag-aaral kung ano yung meron doon sa seat na yon at babalikan ito ng mga tao ngayon. The Science of Seat 11A. Sabi ng isang CNN safety analyst at former US Federal Aviation Administration safety inspector na si David Saucy, nagulat daw siya na ang isang taon nakaupo doon sa parting yun ng eroplano magsusurvive sa isang plane crash. Bakit kanyo? In his own words, that seat is right where the spar of the wing would go under, and it would be a solid place for the aircraft to hit the ground. But as far as survivability above it, that is incredibly surprising. Ngayon po, na-curious ako dahil recently, sumasakay na rin po ako ng eroplano at nagtataka ako, saan kaya yung pinaka-safe umupo sa isang eroplano? Just in case, magkakaroon ng isang plane crash, wag naman po sana. This curiosity led me to an article. Basahin natin ngayon. Tignan nyo. Sabi dito, want to survive a plane crash? Here's where you should sit as per scientists who intentionally crashed a Boeing. Basically, sinasabi po nitong pag-aaral na to or experiment na to na noong 2012 daw, may scientist na sinadyang mag-crash ng isang Boeing 727 sa isang disyerto sa Mexico. Ito ay para ma-determine kung saan daw na parte ng eroplano o kung anong seat yung may best chance ng survival. Pasok kaya dito yung seat 11A. Titingnan natin. So ito yung nalaman nila. Yung mga nasa harap daw, mostly yung mga nasa business class, most likely, hindi magsusurvive, which is accurate doon sa nangyari sa Air India. Sila yung may least na chances of survival. I-take note nyo rin, no, na kasi one day, it might save your life. Yung mga nasa gitna naman daw, particularly yung mga nasa area ng pakpak, most likely, magkakaroon ng serious injuries, mga baling buto, ganyan, but survivable daw ito. Medyo may accuracy kahit papano sa nangyari kay Vishwash dahil alam nyo naman na nakasurvive siya. Although may factor din dito, no, yung placement ng mga upuan. Magkakaiba kasi yung mga aeroplano. So, saan daw ang pinaka-safe? Sinasabi ng experiment na pinakamataas yung survivability ng mga nasa likod ng eroplano. Maaari daw na minimal lang or walang injuries. Of course, this test was specific lang doon sa mismong eroplano na ginamit nila. So, while researching this story, na-surprise po ako, no? Dahil may nakita akong isang article
na isang tao rin na nakasurvive ng isang plane crash disaster. At alam niyo ba kung saan siya nakaupo? Seat 11A din. The story of Ruwangsak Loychusak. Habang kumakalat yung mga balita ng June 12 Air India plane crash at habang pinapakita rin nila sa internet at sa telebisyon, yung mga interviews ni Vishwash, merong isang lalaki ang makakapanood nito. At ito ay ang isang Thai actor-singer na si Ruwangsak Loychusak. Sabi niya, kinilabutan ako. Alam niyo ba, 27 years ago, nakasurvive din ako ng isang plane crash. At yung upuan ko, seat 11A. Dagdag sa palaisipan, ano ba meron sa seat number na yan? Lucky number ba yung 11? Lucky letter ba yung A? Hindi ko po masasabi sa inyo yan. Kayong bahalang magdikta. Si Ruwangsak nag-post sa kanyang Facebook at nagkwento siya in their vernacular po, no? Sabi niya na itong kwento ng plane crash na sinasangkutan niya, nagva-viral daw sa napakaraming mga bansa ngayon sa buong mundo. He wanted to be insightful. Sabi niya, gusto ko tong ikwento. Mas malalim pa to dun sa seat number. Sabi niya na hindi lang daw siya bastang nag-survive, kundi naintindihan niya raw dahil dito ang isang panibagong buhay. At the time, nagpe-prepare daw siyang ng isang English video clip para i-share sa mundo. Hindi ko po alam kung mapapakita namin sa inyo by the time na i-upload namin to, no? Anyway, naniniwala daw kasi siya na yung mga nakaka-survive daw sa ganito, meron pa daw natitirang duty. Kaya pinababalik sa mundo. Grabe, di ba? Life-altering talaga itong ganitong klase ng experience. Pero ni-research ko po yan, no? Inalam ko, ano ba itong na-experience niyang plane crash? Agad-agad, nakita ko po, Thai Airways International Flight 261 disaster. Dito pala nakasakay si Ruwangsak. Isa itong domestic passenger flight mula sa Don Mueang International Airport mula Bangkok patungong Surat Thani International Airport. 27 years ago to, sabi niya nga, December 11, 1998. Ang tagal na. Ang nangyari dito, nung magla-landing daw, nag-stall daw sa ere. 3 beses daw itong nag-attempt na mag-landing. Hindi na natin didikdikin yung nangyari po, no? Pero dahil dyan sa mga attempts na yan, nag-crash ito sa isang swamp. Ang trahedyang ito ay pumatay ng 101 na tao mula sa 146 na nakasakay dito. Sa internet, marami tayong makikita ng mga larawan na nagpapakita kung paano nag-struggle yung mga survivors papalabas doon sa eroplano. Some even showing Ruwangsak. May mga pictures din siya. Sabi ni Ruwangsak na patay daw agad ang maraming mga tao upon impact pa lamang. At karamihan sa kanila, dahil swamp nga yung binagsakan nila, natrap sa tubig, nalunod, kasi nakalubog yung eroplano Freezing pa daw yung lamig nung tubig, maginaw. Nakasurvive naman siya. Pero, eto intindi. Nagtamo siya ng fractured ribs, spinal trauma, brain hemorrhage. Grabe, 1 taon daw bago siya makarecover. Not entirely. Namaalala niya pa raw yung sigawan ng mga tao. Yung feeling ng paggewang daw ng eroplano. At nung nagkalas daw ito sa ere, maging yung kabaligtaran nito, nakatahimikan matapos mamatay ang lahat. 1 taon, nag-heal siya. Pero palagi na raw siyang natatakot simula noon. Grabe, PTSD. Lalong-lalo na raw pag sasakay siya ng eroplano. Madalas daw talagang pawisan siya, nanginginig, tulala sa bintana, at naghihintay na bumagsak yung eroplano. Ganun na siya kapraning. At nung nag-share si Vishwash ng kwento niya, naalala lahat ito ni Ruwangsak. Nakita niya yung sarili niya, the way I see it, nakita niya yung sarili niya kay Vishwash. Maraming mga Thai yung nagkwento na nung 1998, si Ruwangsak daw yung pinakasikat na singer sa Thailand. Pero hindi dahil sa pagkanta niya or sa performances niya, kung hindi dahil lahat ng mga nangyari sa kanya sa ospital, yung pagbasag ng mukha at katawan niya, inere lahat sa TV. Talagang sinundan nila yung kwento. Pero naging dahilan to para mas mahalin din siya ng mga tao. Marami rin kasi yung mga namatayan pa sa plane crash na to. Ngayon, bakit kinukwento lahat ni Ruwangsak to? Sabi niya, may mga nagtatanong daw sa kanya. Eto na, insightful na. Bakit sa tingin mo sila yung binawian ng buhay at hindi ikaw? Why not them? Why you? Sabi niya, noon daw, wala siyang masagot. Pero tinuro raw sa kanya ang isang bagay na walang kasiguraduhan ang buhay.
Lahat yan, maaaring mawala anytime. Over the years, sinashare niya yung mga maliliit na detalye doon sa kanyang healing, sa kanyang recovery, at sinundan ito ng mga kababayan niya. Ngayon, meron pang isang tanong sa kanya. The curse or the blessing of seat 11A? Definitely, may mga taong magsasabi na swerte ang upuang ito. Pero may magsasabi ring sumpa. Kasi nakakatakot na experience yan, sa totoo lang. Nakadepende na lang siguro sa'yo kung paano mo titignan yung pangyayari. Sabi ni Ruwang Sak, nung tinanong sa kanya, natatawa lang daw siya, syempre. Pero kung man of science daw yung tatanungin, chance to, percentage of survivability, blah blah blah. Pero kung spiritually, baka isang blessing daw to. Pero hindi niya raw talaga alam at hindi niya talaga masasagot. 'Di ba? Tinanong siya ulit, paano kung magkita kayo ni Vishwash? Anong sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin ko sa kanya ay isang bagay na sinabi sa akin ng isang matalinong tao na kakilala ko. Ang mga nasa taas daw, yung mga yumao, pinili na yan sila. Kaya mabuhay ka na gumagawa ng mabuti. Hanapin mo yung saya sa bawat araw na binibigay sa'yo. Sabi niya, sa ngayon, hindi niya na raw tinatanong yung sarili niya, bakit ako? Bagkos ay sinasamsam niya na lang ang bawat mga araw, one day at a time. Ang bigat, no? Kaya, kayo ba? Naniniwala kayo sa mga swerte or sa mga sumpa, sa mga malas? At naniniwala ba kayo na ang seat 11A ay meron ng mga ito? O baka coincidence lang talaga? Pero alam nyo ha, paulit-ulit, tuwing tatalakay tayo ng mga ganitong storya sa ating channel, yung lesson talaga is mabuhay. Diba? Enjoy ng buhay. Find the goodness in everything. Diba? Na wag na nating sayangin yung oras natin kakahanap ng kung ano-ano mga bagay. Bakit ba ako nandito? Bakit ito ba yung buhay ko? Kung hindi ay mabuhay na lang tayo. Enjoyin lahat ng biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Ay, hinga tayong malalim ha. Grabe. Ngayon, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Tatanungin ko kayo, ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram bago nyo sagutin. Ito na. Meron ba kayong mga lucky number, unlucky number, letters, or mga gamit? Ano nangyari? Bakit masasabi mo na swerte ito sa'yo o malas ito sa'yo? Itong simbolo na to sa buhay mo. Kahit ano pa yan siya. Ikwento mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.